Hello po mga ka-MC TV Kakap at welcome back to my YouTube channel, MC TV Kakap. Today is sasagutin po natin yung mga katanungan ng mga masugid nating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa aking mga nagagawa mga videos. Nakakapulot sila ng mga konting kaalaman tungkol sa pagdidealer ng soft drinks or tungkol sa negosyong putihan. Bali, ang sasagutin natin na katanungan at ang pinaka-topic natin ay magmumula sa kanila, sa mga masugid natin mga subscribers. Ang una dito na katanungan ay paano kumuha ng business permit? Yan po yung unang sasagutin natin. Tapos, pangalawang sasagutin natin ay bakit kaya itong kapitbahay namin na walang business permit pero nakakakuha siya ng Coke product at RC product at Pepsi product? Ang katanungan na yan ay mula kay Pre16249. At isa pang katanungan niya ay magkano ba bigay ng Coke kasalo, Coke 1.5, Coke 8 ounce at Coke mismo ng truck? Ibig ko sabihin, tinatanong niya po sa akin yan kung magkano po ang bigayan ng truck sa akin, mga Coke kasalo, Coke 1.5 at Coke na maliit or Coke 8 ounce at Coke mismo. So, pangatlong katanungan rather, ay mula kay Norhan Makabayaw. Norhan Makabayaw. Ito po yung katanungan niya. Sir, saan po ba pwede mag-deposit ng bottle? Gusto ko po rin sana magnegosyo ng soft drinks. Sana po masagot po ninyo ang aking katanungan. Yan po yung katanungan ni Norhan Makabayaw. Okay. Tapos po, isa pang katanungan dito ay mula kay Edgar Garcia. Magkano po nagastos sa BIR at mga dokumento? Salamat. Okay, salamat po sa katanungan mula kay Edgar Garcia. At isa pa pong katanungan ay mula kay Michael Belardo. Magkano sir start puhunan bago ka nag-start? Yan po yung 6 na katanungan na ating sasagutin sa araw na ito. Tungkol po lahat yan sa ating negosyong putihan or soft drinks dealer. So, atin pong isa-isahin yung mga katanungan yan na sasagutin sa araw na ito. Sana po ay may kapulutan po kayong konting kaalaman or informasyon kung paano makapag-start or magnegosyo ng soft drinks dealer. Tabayanan po ninyo ang aking mga kasagutan. Sinasaludohan kita. Hey! At bago po tayo dumako dyan sa ating mga katanungan, na ating sasagutin, ay shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Winsky Tacubanza ng Balingkanaway, Tarlac City, Kakap Sidecar at Cabrando de Marukot ng Balingkanaway, Tarlac City. Okay, kung sino man po ang gustong bumili ng ating incubator, yan po yung pagpisa sa mga chicken, mga alaga nating manok na hindi
marunong magpisa ng kanilang mga itlog, ay maaari po kayong bumili sa akin ng incubator. Just chat me to my comment section kung sino man po yung gustong mag-avail ng incubator. Mura lang po, mura. Ngayon, paano ang pagkuha ng business permit? Ang pagkuha ng business permit ay maraming mga dokumento o supporting documents ang unang kukuhanin mo muna. Kumbaga, hindi ka kagad bibigyan ng business permit kung wala ang mga ito. Una, yung barangay certificate or yung tinatawag nilang residence certificate na kung saan ka nakatira. Ngayon, kapag nakakuha ka na ng barangay residence or residence certificate, ang pangalawang kukunin mo ay pumunta ka sa inyong pinakamalapit na DTI office. Doon ka kumuha ng DTI certificates. Ang DTI certificate ay dalawang payment mode po yan. Yung una, kung isa lang naman ang branch mo or isa lang naman ang pwesto mo at doon pa mismo sa inyong pinakamalapit na area, mura lang po yan. Naglalaro lang yan ng 300 to 500. Ngayon po, pagka magkaka-branch ka naman sa ibang lugar, nasa 1K po yan pataas, kasi nag-iiba po yan. Ang alam ko po, ang nag-iiba po yan ang payment mode nila sa DTI yearly. Ngayon, pagka nakakuha ka na ng DTI certificates, ay sunod na kukuhanin mo ay ang sedula na maaari itong makuha. Ngayon, ang pagkuha ng sedula ay kinukuha sa mismong municipal hall or city hall. Doon kinukuha yung sedula. Ngayon, ang sedula, depende yan kung magkano yan. Kasi tatanungin nga kung saan mo gagamitin yung pagkuha mo ng sedula. Kung sa trabaho ba or magtatayo ka ng negosyo. Yun, depende yun sa amount niya, yung pagkuha ng sedula. Ngayon, kapag nakakuha ka na ng sedula, pumunta ka naman sa may fire station. Doon sa fire station na yon, sa inyong bayan, kukuha ka doon ng fire certificate para titignan nila kung yung business mo ay safe ba. Kasi titingnan nila yung mga wirings mo, titingnan nila yung pwesto mo kung okay yan, bago ka nila bibigyan ng fire certificate. Doon sa fire certificate naman, makukuha yun sa mismong malapit sa police station. Hindi ako nagkakamali. Basta pagka pumunta kayo doon, bibigyan kayo doon ng fire certificate. Ngayon, kapag nakakuha ka na ng fire certificate, ang kukunin mo ngayon ay yung para sa health certificate. Yung health certificate na yon, nakapaloob doon yung urine mo, yung stool mo, yung chest mo, yan. I-check nila yan kung fit ka para makakuha ka ng health certificate. Ngayon, kapag ka nakakuha ka na ng health certificate, ay pumunta ka na ngayon sa may sa may municipal hall, doon sa kung saan ka kukuha ng business permit. Ipapakita mo dyan yung mga supporting documents mo, kagaya ng barangay residence certificate, DTI certificate, sedula, fire certificate, health certificate. No, tapos may
magtatanong din sa'yo kung yung pwesto mo ba ay meron bang titulo, yung papel na, or titulo, yung lupang kinatitirikan ng negosyo. Titignan din nila yon. Ganon. Kaya, hindi madali yung pagkuha ng business permit. May mga supporting documents po yan. Okay? Yan po yung mga paano makakuha ng business permit. Yung mga sinabi ko sa inyo, lagi nyo tandaan na barangay certificate or barangay certificate kung saan kayo nakatira, DTI certificate, cedula, fire safety certificate, and health certificate. Yan po yung mga supporting documents na tatandaan lang natin bago tayo makakuha ng business permit. Pangalawang sasagutin po natin ay nagaling mula sa ating mga subscriber na ang tanong ay ganito: bakit kaya itong kapitbahay namin ay nakakakuha ng Coke product, Pepsi product, at RC product? Yan po yung pangalawang katanungan na ating sasagutin. Kasi usually po, kapag may business permit ka, doon ka palang bibigyan ng mga distributors or mga sales office kagaya ng Coke, Pepsi at RC. Pero minsan, kahit wala kang business permit, ay maaari kang kumuha ng product na Coke, RC at Pepsi. Paano po sila nakakakuha? Dahil po, yung mga distributor o yung tinatawag nilang mother dealer, sila po yung mga nagbibigay sa mga ibang nag-wholesaler. Ibig sabihin, kapag gano'n ang senaryo na yung mga mother dealer ang nagbibigay sa mga nag-wholesale, wala silang discount na matatanggap mula sa mga distributor. Kasi ang nangyayari dyan, distributor, tapos yung mga distributor, binibigyan nila yung mga mother dealer. Tapos, yung mga mother dealer, nagbibigay din sila sa mga nag-wholesale. Kaso, ang tendency nun, yung mother dealer, hindi siya nakapagbibigay ng discount kagaya sa distributor. Ganun po yun. Na kahit yung isang tindahan o yung isang wholesaler walang business permit, kasi ang mother dealer hindi naman sa mahigpit Hindi ka naman niya hanapan ng business permit bago kanya bigyan ng stocks niya Kasi mother dealer. So, ang mother dealer naman, bago naman siya makakuha sa distributor, sila yung kailangang mag-provide ng business permit. Ganon. So, yung business permit nila, so, ang ano kasi yan, bali 4 na senaryo po kasi yan distributor, yan po yung mga Coke, RC, Pepsi. Tapos, ang mga yan ay meron silang tinatawag na mother dealer kung saan doon nila sinusupply or doon nila inilalagay yung stocks nila. Ngayon, bago ka maging mother dealer, ay kailangan mo muna mag-provide ng business permit. Ngayon, kapag ka naman yung mother dealer, sila naman yung rumorota. Rumorota sila, pwede silang rumota sa mga tindahan, pwede silang rumota sa mga nag-wholesale.
Kaya hindi nila kailangang kuhanan ng business permit yung kanilang mga sinusuplayan. Kasi hindi naman sila ganun kahigpit. Ngayon, dahil ang sa akin naman ay wholesaler, hindi ako mother dealer, mix po ako, pwede akong Coke product, pwede akong Pepsi product, pwede akong RC product, wholesaler po ako. Ibig sabihin, pwede po ako mag-direct sa distributor. Kaso, kapag nag-direct ako or dahil naka-direct ako sa distributor, kailangan ko pong mag-provide ng requirements nila kagaya ng business permit. Kaya nung nakakuha ako ng business permit at ng BIR, agad po ako nag-pass sa sales office nila sa distributor. Kaya nakakatanggap po ako ng discount sa kanila dahil nakadirect po ako. Yun po yung kagandahan ng nakadirect sa distributor. Hindi po ako dumadaan sa mother dealer na tinatawag nila. Kaya kung meron man po kayong nakikita na binabagsakan ng Coke product, RC product at ng Pepsi product na mga nag-wholesale na wala naman silang business permit, okay lang po yun kasi yun po yung hindi naman po kasi mahigpit yung mother dealer. Pero kung tutuusin, dapat lahat ng nagnenegosyo magkaroon po dapat ng business permit para po makatulong tayo sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Kailangan po natin kumuha ng BIR at ng business permit. Ganun po yun. Para lahat po patas, lahat po pantay-pantay. Yan po yung pagnenegosyo. Kasi a business without sign is a sign of the business. Yun po kasi yung patakaran ko na kahit maliit lang po ako ay meron po akong kinuhang business permit para kahit man dumating yung mga taga BIR or taga munisipyo, meron po tayong maipapakita sa kanila para wala po silang masabi or hindi po tayo ma-penalty. Yan po yung ating vlog ngayon, at sa susunod po natin mga pagkikita, yung pong mga ibang kasagutan po yung aking iba-vlog. Bali, dalawa pa lang po yung aking nasagutan. Kaya po, pakisubaybayan na lang po yung part 2 po natin sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng MCTV Kakap. Sana po ay may napulutan po kayong kahit konting kaalaman sa aking pag-vlog.